Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid, mga taga-panood, taga-subaybay, at hindi ko nakakalimot na panoorin ang aking mga video. Ngayong araw, bago tayo magbasa ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, manaming nasa langit, Diyos ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, ngayon din ni Moses. Maraming salamat sa araw na ito na iyong pinagkatiwalang muli sa amin ipinagkaloob, Panginoong Diyos, ang aming buhay at ang aming kalakasan. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat alam namin, Panginoong Diyos, bawat gising namin is an opportunity para kami ay makapag-share ng iyong mabuting balita, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Ang araw na ito ay aming itinatalaga sa iyo, Panginoong Diyos. Pangunahan mo nga po ang araw na ito. Gayon din, tinataas namin ang lahat ng aming gagawin sa araw na ito, ang aming isipin, ikikilos, Panginoong Diyos. Ilayo mo nga po ang bawat isa sa kapahamakan, gayon din, Panginoong Diyos, sa kasalanan, Panginoong Diyos. Bagkos dakilang Diyos, we apply your holy blood, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Gayon din sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng mga nanonood, Panginoong Diyos. Let your divine protection be upon them, Panginoong Diyos. Makita nila, Panginoong Diyos, ang kalakihan ng Diyos na lumikha kaysa mga problema kinakaharap namin, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat hindi ka nagpapabaya sa bawat isa. Gayon din, salamat po, Panginoong Diyos. Tinataas po namin, Panginoong Diyos, si Doktora Flor Delisa Mendoza sa kanyang kinakaharap, Panginoong Diyos, na mga problema, Panginoong Diyos, lalong na, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga nakapaligid sa kanya, ng mga naninira, Panginoong Diyos, na nais siyang ibagsak, Panginoong Diyos. Minsan pa, Panginoong Diyos, maulit muli ang iyong ginawang miracle sa buhay niya sa klinik na ito, Panginoong Diyos, sa klinik ng Kalparabi, Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, hindi ka tumitigil, Panginoong Diyos, ng pagbibigay ng mga miracles, Panginoong Diyos, ng mga kapangyarihan na iginagawad mo sa iyong mga lingkod, Panginoong Diyos. Kaya nga kami po ay nagpapatuloy, naniniwala at nananalig na nanampalataya, Panginoong Diyos, na ikaw ang gumagawa ng lahat para sa aming buhay, Panginoong Diyos. Kung papaano mo iningatan, Panginoong Diyos, ang aming mga ninunong, si Abraham, Isaac at Jacob, si Moses, Panginoong Diyos, at ang bayang Israel, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoong Diyos, sinabi mo nga po, kami mga ina po ni Abraham, alam namin na iniingatan mo nga po ang bawat isa sa amin. Gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga nanonood, sa pangalan ni Kristo Jesus, ikaw po ang magbigay ng iyong mensahe, Panginoong Diyos. Igawad mo nga po ang kapangyarihan upang maidaklara, Panginoong Diyos, ang salita mo na mayroong kapangyarihan at mangusap sa bawat isa sa araw na ito. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Ang ating babasahin sa salita ng Panginoon sa araw na ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Roma chapter 8 verse 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian ba? Ang pag-uusig ba? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa inyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami na mga tupang papatayin. 37. Hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan.
sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. 38. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay na kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataas-taasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan po ang ating pagbubulay-bulay sa araw na ito. Sa ating panahon, ngayon nga ay nararanasan natin ang mga bagay na nakatala dito sa salita ng Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano o talagang nakakilala na sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa iyo, sa atin? Ang sabi sa Bible, sino nga ba makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal kay Kristo? Yung paghihirap ba? Yung kapighatian? O yung pag-uusip? At gutom? Kapatid, yung paghihirap, yes, tama po, ngayon po ay naranasan ng lahat ng tao. Kabilang po tayo, mga Kristiyano. Hindi po tayo exempted sa paghihirap na nangyayari ngayon sa mundong ito. Lalong-lalo na nung nagsimula ang pandemic last year, 1 year na po ngayon. Marami pong paghihirap, marami pong naging mahirap, marami po talaga ang halos nawala ng pag-asa sa kanilang buhay. At marami pong, dahil sa wala ng pag-asa, tinitil nila ang kanilang sariling buhay. Ang akala nila ay hopeless na ang lahat. Ngayon, ang sabi po sa salita ng Panginoon, sino nga ba ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal kay Kristo? Yes, kung tayo ay talagang tagasunod ni Kristo, sino ang makapaghihiwalay sa iyo sa nangyayaring ito sa ating panahon? Ngayon, marami po ang nagugutom. Bakit? Kasi po, simula nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon na po ng maraming nagugutom. At marami ding mga Kristiyano ang naging bahagi nito. Sapagkat nawalan po ng trabaho, gayon din maraming negosyo ang nagsara, gayon din sa panahon ng 2020, ang naranasan po ng bansang Pilipinas at ng ibang bansa. Talakayin natin ang sa Pilipinas. Sunod-sunod po ang trahedya na nangyari sa Pilipinas simula noong pandemic. Sunod-sunod na bagyo na malalakas, sunod-sunod na mga lindol. Bakit nga ba? Sapagkat nangyayari po ito mga kapatid para yung ating atensyon ay ibigay natin sa Panginoon. Sapagkat siya lamang po ang makagagawa ng lahat ng bagay na ito. Kung paano po nagkakaroon ng lindol, mga bagyo. Ito po ay hindi man-made. Pero yung COVID-19, marami po ang nagsasabi na ito ay man-made. No? Man-made at ito po ay plano ng kaaway. Kaya nga mga kapatid, so sa naranasan natin noong nakaraang taon na paghihirap, ay talagang marami po ang sumuko na. Marami din po ang talagang tumalikod dahil sa paghihirap na ito. Kaya nga mga kapatid, bilang isang tunay na tagapaglingkod o anak ni Kristo, o tayo ay naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan,
tayo po ay hindi dapat matinag sa mga nangyayaring ito sa ating kapaligiran, sapagkat sinabi ng Panginoon, ito ay talagang mangyayari sa mga huling araw. Kaya nga nangyayari na nga po ito, so kinakailangan nating magpakatatag. Dapat hindi po ito ang magiging dahilan para mahihiwalay tayo sa pag-ibig kay Kristo. Isa pa po, yung kapighatian, yun ay kasama po yung sa nabanggit kong lindol, bagyo, at kung ano-ano pa. Yan ang kapighatian. Yung pag-uusig, yes, ngayon, marami ng mga Kristiyano rin ang inuusig sa iba't ibang parte ng mundong ito. No? Kung iisa-isayin natin, hahaba po ang ating pag-uusapan, pag-uusig. Yung gutom, talagang ito ay naranasan ng maraming tao, lalong-lalo na noong panahon ng pandemic at panahon ng bagyo. No? Marami pong napinsalang mga kabukiran, mga palayan, mga gulay, marami pong napinsala. Marami pong nagsarang mga negosyo, kaya nga maraming nagugutom sa ating panahon. Pero ang sabi ng Panginoon, sino nga ba ang makapaghihiwalay sa atin? Ang sabi sa salita niya, hindi ang lahat ng ito. Sapagkat kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? So, manalig lamang tayo sa ating Panginoon. Tignan natin ang kalawakan ng langit. Makikita natin ang kamangha-manghang inilikha ng Diyos. Ang kabundukan, ang kapaligiran. Gayon din, sa lahat ng ito, mga kapatid, makikita natin na mayroong Diyos na tumutunghay sa atin. Bakit nga ba wala? No? Kung walang Diyos, bakit umuulan? Kung walang ulan, paano na ang mundo? Mamamatay ang lahat ng mga pananim, mga puno, di ba? Kaya, tandaan natin palagi sa isip at isa puso natin na mayroong Diyos na lumikha ng lahat ng ito at lumikha sa atin. Kaya nga, ano man ang mangyari sa ating buhay, sa ating kasalukuyan, meron tayong kasama, no? Na hindi nagpapabaya sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, let me tell you this, walang anumang makapaghihiwalay sa atin sa paglilingkod sa Panginoon, pagmamahal sa Panginoon, kung tayo ay talagang nakakilala kay Kristo at nagmamahal sa Kanya. Hindi po ito yung sinasabi po rito ng mga paghihirap, kapighatian, pag-uusig, at ang gutom, o kahit wala na tayong maidamit, kahubaran. Ibig sabihin, hindi ito ang magiging dahilan para mahiwalay tayo o para natin talikdan ng Panginoon. Yes, kasi po ang buhay natin at ang ating lakas ay galing sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, maglingkod tayo ng lubos at may katapatan sa ating Panginoon. Ngayon, patuloy pa rin po ang sinasabi nilang pandemic. No? Halos araw-araw po, yan din po ang balita. Bakit po? Kasi po, yung mga tao, minamindset na nila o ng kaaway. No? Isineset na po ang stage ng kaaway o ni Antichrist. Sineset up na po. Makikita natin ang mga ginagawa nila. Katulad na lamang ng mga protocol ngayon. Kinakailangan mong mag-submit ng mga test result. No? Kinakailangan ma-implement itong pagturok ng bakuna.
sa lahat ng tao, matanda o bata. At ngayon, lahat ng iyong information ay talagang kinokolekta na po ngayon. Nakita nyo? At isa pa, unti-unti nang inaalis po ang cashless na po ang mangyayari ngayon, katulad ng nangyayari po sa EDSA, sa Toll Expressway. Halos wala na pong cash, kundi naka-ID na. Ibig sabihin, madali nang madedetect ang sino mang may hawak ng ID na yon by using the computer or the internet, no? Madali nang mahahanap. At isa pa, ang nangyayari po ay talagang patuloy na lang ini-implement yung social distancing. Bakit po? Kasi po pag dikit-dikit ang tao, mahihirapan po silang hanapin ito. Pero pagka may distansya po ang bawat tao, at naglagay pa sila ng 1 meter, madali pong mahanap ang isang tao. Yan po ang nangyayari sa ating panahon. Kaya kapatid, ipinaalala po ng ating Panginoon o ng salita po ng Panginoon, sino nga ba ang makapaghihiwalay sa atin bilang mga Kristiyano? Kayong mga hindi pa po tumanggap kay Kristo, hindi pa po nakakakilala, ipinakikilala ko nga po na ang ating lubos na pag-asa o ang ating Panginoon ay patuloy na nagkakaloob ng kanyang pag-ibig, nag-o-offer ng kaligtasan, salvation sa bawat isa. Sa lahat ng mga nanonood sa araw na ito, nakikinig, mga kaibigan, kapatid, kung hindi ka pa tumatanggap, hindi ka pa nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang personal na tagapagligtas, ito yung araw na itinakda sa iyo. Kaya wag mo nang ipagpabukas, wag mo nang sabihin sa kana, ngayon ang araw. Kasi, mga kaibigan, mga kapatid, ang buhay natin ay hindi natin hawak. Hindi natin alam kung kailan. Kaya nga ngayon ang araw ng kaligtasan. Kapatid, ito yung time, maaaring hindi mo plano na panoorin ang video ito, ngunit ito ay itinakda ng Panginoon dahil may purpose siya, divine plan sa iyo ng Panginoon upang ikaw ay makarinig ng kanyang salita at upang sa ganon maligtas ka sa mundong ito, gayon din sa parusa ng dyablo. Kaya nga kaibigan, una nais ko po kayong ipag-pray at sumunod kayo sa akin. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Sa araw na ito, sabihin mo, kaibigan, sa araw na ito, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo, Panginoong Hesus. Lahat ng nagawa kong kasalanan, patawarin mo nga po ako. Hugasan mo ng iyong precious blood ang aking buhay. Lahat ng pagkakamali ko mula nang ako ay isilang hanggang ngayon, patawarin mo nga po ako, Panginoon. Opo, Panginoong Diyos, huwag mo po akong hayaang mapahamak ang aking buhay at kaluluwa. Sabihin mo, kapatid, salamat po sa iyong pagpapatawad sa akin. Tinatanggap kita, Panginoong Diyos, bilang aking personal na tagapagligtas. Pumasok ka at manahan sa aking puso, Panginoong Hesukristo. Ikaw ang maghari sa aking buhay. Ikaw ang maghari sa aking mga desisyon. Ikaw ang maghari sa lahat ng aking ginagawa. Panginoong Jesus, mula ngayon hanggang sa susunod, Panginoong Diyos, hanggang sa magkita tayo, itala mo nga po ang aking pangalan
diyan sa Book of Life. Sabihin mo ang iyong pangalan, kapatid. Ikaw na nanonood sa araw na ito. Sabihin mo, bangkitin mo rin ang pangalan ng iyong mga mag-anak, kapamilya na gustong maligtas. Yes, walang imposible sa Panginoon. Yan ay kanyang patuloy na ipinagkakaloob, inihahandog ang salvation sa lahat ng tao. Kaya nga, ikaw na nanonood sa araw na ito, kapatid, handaan mo, kung tinanggap mo si Hesus Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas, ikaw ay kabahagi na ng kaharian ng langit. Pinapanalangin ko po, salamat po Panginoong Diyos sa lahat po Panginoong Diyos nang tumanggap sa iyo sa araw na ito. Salamat po Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay. Alam ko Panginoong Diyos na isinulat mo na nga po ang kanilang mga pangalan dyan sa Book of Life sa langit, Panginoong Diyos. Ikaw po ang patuloy na magpakilala, mangusap sa bawat isa, gayon din igawad mo nga po, Panginoong Diyos, ang iyong agape love at ang iyong mga pagpapala at ang iyong divine protection sa bawat isa sa araw na ito, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa pangalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret. Amen. Congratulations po sa lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang inyong sariling tagapagligtas. Magpatuloy po kayo. Kung kayo ay wala pang dinadaluhang church, kayo po ay humanap na kung saan nagtuturo po sila ng full gospel. At tandaan ninyo, kung tinanggap ninyo si Kristo sa araw na ito, kayo po ay handa po sa lahat ng oras. Maraming salamat sa inyong panonood sa araw na ito at tanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa inyong lahat na mga nanood. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at gayon din, i-like na rin po at ibahagi sa iba. Lahat po ay kailangang makapakinig ng salita ng Panginoon bago magwakas ang lahat. Tandaan ninyo mga kapatid, ang nangyayaring ito sa ating kapaligiran ay talagang ito ang mangyayari sa mga huling araw. Darating ang kapighatian, kahirapan na hindi po maiiwasan ng lahat ng tao. Ngayon, kung tayo ay Kristiyano na, maaaring tayo ay ma-rapture before ito ay mag-take place. Yung sinasabing kapighatian at paghihirap na hindi pa nararanasan ng tao. Congratulations, brother and sister. Ito ang araw na ikaw ay tatanggap ng blessing upon blessing, favor upon favor. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Receive it by faith. Receive it by faith. Nais ko rin pong idagdag ang panalangin ito. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoong Diyos. Bagamat mayroong mga problema, pagsubok, Panginoong Diyos, alam namin nakasama ka namin. Salamat po, Panginoong Diyos. Ganyan din, idadalayan ko nga po si Dr. Flor Delisa Mendoza sa klinik ng Al-Farabi Nassim, na kung saan, Panginoong Diyos, hinaharap niya ang mga pagsubok, Panginoong Diyos. In the name of Jesus Christ of Nazareth, meron kaming big and powerful God. Naglilingkod kami sa Diyos na buhay. Naglilingkod kami sa Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Diyos ni Moses, Diyos ni David. Kaya nga nakilang Diyos ang lahat ng bumabangga sa amin, ikaw ang kalaban, sapagkat sinabi mo, the battle is yours. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Dadalahin ko nga po, padalahan mo nga po ng mga maraming pasyente si Dr. Flor Delisa Mendoza sa klinik ng Nassim today na walang makakahadlang in Jesus mighty name. Hallelujah to the Lamb of God.
Gayun din sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho, in the name of Jesus, sila po ay makatagpo na po ng kanilang trabaho. Gayun din sa lahat ng may mga karamdaman, in the mighty name of Jesus, you are our great physician, Panginoong Diyos. Anumang sakit, Panginoong Diyos, anumang uri ito, Panginoong Diyos, sino mang may cancer, sino mang may malubhang karamdaman, sino man ang mayroon ng taning ang buhay, sinabi ng doktor, hindi po ang salita ng doktor is ang final word, kung hindi ang final word ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, tandaan ninyo, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Claim mo kung sino ka man, kapatid, na mayroong malubhang karamdaman. Kung sino ka man, kapatid, na may cancer sa dinararas ngayon, i-claim mo, in the name of Jesus Christ of Nazareth. I-claim mo ang iyong kagalingan sa araw na ito. Ikaw ay magaling na. Ikaw ay pinagaling na ni Kristo Jesus. Ikaw ay bumangon sa iyong pagkakahiga, manalig at manampalataya na ikaw ay magaling na. Sapagkat ang dakilang Panginoong Hesukristo ang ating manggagamot. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po, Father God in heaven, at maging sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. God bless everyone.